Guys, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo itong recent na experience ko with BPI Credit to Cash. If you're not aware, BPI Credit to Cash, ito ay isang encashment facilities or tipong ko-convert natin yung credit limit natin ng credit card with BPI na maging cash. With, syempre, merong interest na patong yan. Ngayon, meron akong kakaibang na experience dito apart from regular ko na dating ginagawa. And it really bothers me, kaya gusto kong i-share to sa inyo. Para naman kung may related kayong experience with BPI, ma-i-share nyo rin or at least maging aware kayo na merong ganitong nangyayaring issue. So, pag-usapan natin ang credit to cash ni BPI. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to the channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Naginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, last year, available sa akin up to December ang credit to cash facility ni BPI. Wherein pupunta ka lang dito sa card control, dito sa app ni BPI, tapos i-unlock mo yung credit card mo. Pagka-unlock mo, magiging available na tong feature na to na credit to cash sa inyong BPI app. However, after December, mid-January yata, nawala itong feature na to ng credit to cash. Which is, hindi ko alam kung bakit, iniisip ko noon na baka naman pumangit ang aking credit record kaya tinanggal nila. Apparently, promotion pala itong binibigay nilang credit to cash na available sa app. You can still avail the credit to cash facility diretso sa mga branches nila. Ang ginawa ko noon, during the time na bumili kami ng EV, bala ko sana mag-credit to cash. Yun yung unang-unang bala ko. So, nagpunta ako na lang ng branch ng BPI kasi nga wala sa app ko yung credit to cash at doon ako nagtanong ng option ko for credit to cash. Apparently, during that time, medyo mataas ang interest. 1% per month ang binibigay nilang interest. Thus, medyo masakit sa bulsa yun. Kaya, I skip that credit to cash option na yan. Okay. And then eventually, na-resolve ko naman yung pagbili ko ng EV with another credit card. But that's another story. So now, bumalik siya netong April. And sabi ko, sakto to kasi dito talaga ako kumukuha ng pera pang enrollment ng mga kids ko. Kasi ba naman, magkano gastusin ko sa enrollment pa lang? Aabot na ako ng 160, 3 bata pa lang yan. Kapag tumagal ka na kay BPI, meron kang dalawang credit line kay BPI. Isang regular line na yun yung nakikita mo kapag nag-swipe ka and isang madness limit. Itong madness limit na to is ito yung limit mo for any installment. May it be through product installment, appliance installment, or cash installment. And yun na nga, ang kagandahan kasi na meron kang available na option sa app is you can dictate dun sa gagawin mong credit to cash kung how much yung i-charge mo sa madness limit mo and how much yung i-charge mo sa regular limit mo. So, come April 13, nangailangan ako ng pera, yun nga, pang enrollment. And at the same time, sabi ko, opportunity ko na to para isabay yung pang-pa-install talaga namin ng solar. Thus, ang ginawa ko noon is, apply ako ng credit to cash loan na 500,000 pesos. So, yung around 160,000, yun yung mapupunta sa enrollment and then yung remaining, yun yung mapupunta for the installation ng solar power system. Ang nangyari, nung pinasses na, nakatanggap ako ng ganitong message. Decline daw. Decline sa regular limit ko. And then, nung sinilip ko sa app, nakita ko na nabawasan naman yung aking madness limit, pero dun sa regular limit ko, decline siya. And then, tumawag ako sa customer service ng BPI, nag-file ng ticket, para i-rerun down nila, etc. etc. Siguro tumagal ng 14 plus days, lahat-lahat. Until nung huli, eto na, dito ako na bad trip. Siguro nakatatlong tawag ako sa BPI customer service para mag-follow up. Pero wala kaming landline dito, so I am using a mobile phone. And yung isang tawag siguro tumatagal ng 20 minutes. So ganun katagal. So, nung huli tawag ko, yun nga, tinanong ko bakit, ano nangyari. Sabi nung escalation team daw nila is mag-re-apply na lang daw ulit kasi nabago yung terms ng loan. Okay, nabago yung terms ng loan. Sabi ko, bakit nabago? Isang beses lang naman ako nag-apply through the app. Ganitong portion galing sa madness, ganitong portion sa regular credit. Isang application lang yun. Nag-go through yung madness, pero yung regular limit nag-decline. So yun yung tinatanong ko kung bakit. Alam ko naman na malaki pa ang credit limit ng available sa regular. So, ang sabi kasi, tumawag daw ako sa kanila para ipa-change ang terms of credit ko. Sabi ko, tumatawag ka? Ano tumatawag? Medyo na-bother ako doon kasi ano yun, pwede magkaroon ng changes sa account ko ng may nagpe-pretend na ako. Pero promise, never akong tumawag sa kanila for a change on credit line tenure or what. So sabi, so sige po, i-check. Tumawag daw po kayo around March for the change ng term. Naalala ko, nagpunta ako sa branch around March para i-inquire nga yung credit to cash. Pero wala naman akong other engagement with BPI customer service or bank.
recently. Tapos sabi ko, Wala naman ako naalala, pero ang naalala ko, pumunta ako sa branch. Doon ako nag-inquire. sabi, Baka yun po. pero sabi ko, bakit magiging yon? March pa yun. Ang application ko is April 13. So sabi ko dati, nung March by April, i-change mo yung i-apply kong credit to cash. Ganun ba? Sabi ko, di ba, nag-apply ako ng April 13. So dapat, kung may change akong gustong i-pa-applyan, itatawag ako ng April 13 onwards. Tapos, sige po, i-escalate na lang po natin ulit. Sabi ko, Escalate ulit, plus another 7 banking days. ano mangyayari? Pero March yun eh. Ang application ko is April 13. Di ba? Does it make sense? So doon ako nang gagalaite. Tapos sabi niya, ganun po, i-escalate po natin ulit. 7 banking days po ulit, pero ipapa-prioritize ko po kasi medyo magulo nga po yung ni-reason out. Sabi ko, you know what? Wag na lang. Just leave it. Kasi yung tawag ko dito, ilang beses na ako tumatawag, more than 20 minutes per call, magkano ang per call? 8 pesos per call times 20 minutes, magkano yon? Kung mag-a-apply na lang ako ulit, 500 pesos lang naman yung i-charge nyo ulit sa akin para sa processing fee. So, yeah, medyo nakaka-frustrate yung part na yan. Wherein, wala naman talagang reason. So, okay lang sana kung ang reason nila is medyo risky ka ng pautangin ng malaki, kaya hindi namin dinagdag. May iintindihan ko yan. Sige, kung ganun ang argument nila, wala naman tayong magagawa doon kasi prerogative nila yan. Pero kung sabihin nilang, nagpa-change ako ng loan tenure noong March para sa April na loan, that's nonsense. Anyway, this is the first time na na-bad trip ako sa credit to cash facilities. But guys, yung experience ko na to may not be the same with you. Baka hindi naman ganyan. Baka isolated lang. Pero nakakainis talaga kasi yung naghintay ako na mere-resolve ng 7 banking days. Where in fact, pwede naman palang hindi na lang ako tumawag. Nung nakita ko na decline, mag-apply na lang ako ulit. Hindi pa nasayang yung oras ko, hindi pa ako naghintay. Yun lang, nakakainis lang. Sorry, medyo nag-rant ako. Pero kung titingnan naman talaga natin, maganda talaga tong mga credit to cash facilities ng mga bank. And props to BPI kasi pag nagkaroon ka ng access ng credit to cash facilities within the app, usually yan, meron silang mga promotion dyan. And yung promotion nila, yung interest is lower than 1% yan kadalasan. So katulad nito, nasa around 60 or 70% lang ang interest. Yung 0.30% per month na interest, magkano yun? Ang laki din ng tipid mo doon. Kasi lalo na ako, kapag kumukuha ko dito sa BPI is longer payment term. And yun pa ang isa sa kinagandahan ng BPI compared sa other credit to cash facilities. Pwede kong pahabain yung credit to cash ng up to 60 months. Usually kasi ang nakikita ko na credit to cash facilities ng mga banks ay mga up to 36 months lang. Though si Instacash and East West ay kaya ko din paabutin ng 60 months, pero yung interest kasi is ganun din kataas, 1% per month. Dito kay BPI, 0.70%, tapos 60 months to pay, di ba? Okay na deal to. Kaya naisip ko, kung magpapasolar ako, okay lang naman na hiramin ko dito sa credit to cash facility ni BPI na tipong instead na sa Meralco ako nagbabayad ng bill ng kuryente, dito na lang ako magbabayad sa Meralco ng 60 months. Okay lang naman 60 months. At least, nire-direct ko lang naman yung expense ko from Meralco papunta dito kay BPI. And for sure, mas makakatipid pa ako dyan later on. Pero right now guys, medyo hinold off ko muna yung pagpapasolar kasi may parang artificial na shortage sa solar, kaya medyo nagtataasan yung presyo. Pero yeah, I really wanted, nakwento ko na sa inyo dati pa, I really wanted na magpa-solar kasi it's just redirecting yung expense mo from Meralco papunta dito sa di ba? I mean, wala namang buwan na hindi titigil ako na magbayad ng Meralco, di ba? So yeah, ganun yung thought process ko dito. But anyway, yeah, pass is pass. So ganun na lang. At least maging aware kayo sa ganitong issue na nararanasan kapag nagke-credit cost, especially with BPI. Yun lang muna for today's video. Gusto ko palang i-share sa inyo guys na yung question of the day natin, yung promotion natin is medyo tinigil ko muna for the first 2 weeks ng buwan and magre-resume tayo around the 3rd and 4th week ng May. That's another promotion na gagawin natin. So medyo niluluto pa namin kaya medyo na-delay. So pagpasensyahan nyo po muna. But in any case, lahat ng papanoorin yung video starting May ay kasama pa rin sa promotion natin for the month of May. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Carl Alarcos at Carl093. At sabi po niya ay, salamat Pat sa paliwanag. Nagets ko nang mabuti. Kay Carl Alarcos at Carl093, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!